Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 1973, 20 voluntaryo ang sumailalim sa pag-inom ng magkakaibang alak kada linggo sa loob ng 2 buwan para malaman kung alin sa mga ito ang magbibigay ng pinakamalalang hangover. Hindi man sapat ang ganito kaliit na pagsusuri para makakuha ng definitibong sagot. Sa pagdaan ng panahon ay marami na ring natuklasan gamit ang siyensya tungkol sa bagay na ito. Isa na dito ang molecule na responsable sa mga nararanasang hangover na kung tawagin ay ethanol. Ito ang madalas na tinutukoy ng marami bilang alkohol na nasa mga inumin, kaya naman maaaring sabihin na ang pagkakaroon ng mas mataas na bilang nito sa mga alak ay may potensyal na mauwi sa mas malalang mga hangover. Kahit pa ang sintomas at kalubhaan nito ay magkakaiba depende sa pangangatawan at edad hanggang genetics ng isang individual, karaniwan itong nagbibigay ng hindi ka nais-nais na pakiramdam na halos magkakapareho sa lahat ng nakakaranas nito. Paano nga ba nauuwi sa hangover ang pag-inom ng alak at may tiyak na paraan ba para maiwasan nito? Sa pagpasok ng alkohol sa sistema ng tao, pinapabagal nito ang komunikasyon sa pagitan ng mga neural cells sa katawan. Paglipas ng mahabang oras matapos uminom, ang konsentrasyon nito sa dugo ay bumababa at tuluyang nawawala na siyang nauuwi sa biglaang pagpasok ng utak sa hyperactive state. Ito ang dahilan kung bakit nakakaranas ang iba ng mabilis na pagtibok ng puso matapos uminom, at isa rin ito sa mga sanhi kung bakit mas maigsi at mas mababaw ang nagiging pagtulog ng ilan. Bukod pa dito, nakakaapekto rin sa buong proseso at balanse ng katawan ng alkohol, gaya na lang ng paggambala nito sa level ng hormone na kung tawagin ay cortisol. Ito ang tumutulong sa pagreregula ng nararamdamang antok ng isang individual kada umaga at gabi, kaya naman ang pagkagambala nito tuwing may hangover ay nagreresulta sa kawalan ng gana at wisyo. Isa pang hormone na naaapektuhan sa pag-inom ng alak ay ang vasopressin na siya namang kumokontrol sa volume ng ihi. Sa pagbaba ng level nito, mas madaling naiipon ang ihi sa kidney na nauuwi sa mas madalas na paglalabas nito at natural na nagreresulta sa mas mabilis na dehydration ng katawan. Ito ang rason kung bakit nakakaramdam ng pagkauhaw, panunuyot ng bibig, pagkahilo, at pananakit ng ulo bilang mga pinakakaraniwang sintomas ng hangover. Maliban sa dehydration, ang pananakit ng ulo mula sa hangover ay maaaring manggaling sa impluwensya ng alkohol sa mga kemikal na senyales ng utak, lalo na sa neurotransmitters na may kinalaman sa mga nararamdamang kirot sa katawan. Nakakaapekto rin ang alak sa tinatawag na mitochondria na siyang responsable sa enerhiyang nililikha ng katawan, kung saan ang pagkasira nito'y nakakadagdag sa pagiging pagod at panghihina tuwing may hangover. Ginagambala rin ng alkohol ang immune system na nauuwi sa pamamaga ng mga cell sa utak na may malaking epekto sa memorya at pagiging moody ng isang tao. Madalas ring makaramdam ang ilan ng pananakit ng tiyan dahil madaling mairita ang sikmura at bituka sa alkohol, kung saan sa pagbilis at pagtaas ng produksyon ng gastric acid, ito'y nagreresulta sa pagkaduwal at pagsusuka. Sa mga inumin na dumadaan sa proseso ng fermentation para magkaroon ng mga partikular na lasa, ito'y naglalaman ng tinatawag na methanol na nakakapagpalala ng hangover dahil sa nilalaman nitong mga toxic metabolites. Habang ang ilan naman na mas malapit ang komposisyon sa purong ethanol gaya ng mga gin at vodka ay sinasabing hindi gaanong nagsasanhi ng mga hangover. Samantala, ang presensya ng karagdagang mga sangkap sa mga inumin gaya ng whiskey, mga brandy, at red wine ay posibleng magdulot ng mas maraming sintomas ng hangover dahil sa mga nasabing flavoring ingredients nito. Kaya naman kahit ano pang alak ang inumin, ang lahat ng ito'y posibleng magdulot ng hangover dahil pare-pareho itong naglalaman ng alkohol. Nakakatulong man ang pag-inom ng tubig o electrolyte drinks para mabawasan ang mga sintomas nito, o kaya namay ang pagkain lalo na ng carbohydrates para maibalik sa tamang level ang glucose na bumaba dahil sa alkohol. Ang pinakamabisang paraan pa rin laban sa hangover ay ang pag-inom lang ng katamtamang dami o ang tuluyang pag-iwas na talaga dito hanggat maaari.